Magandang buhay, si Kuya DM. Matthew 12:35. Ito po yung pagkain natin sa umagang ito. Mabuti ang sinasabi ng tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Yes? People hug. Pues, Shai Akdan. Okay? At punong-puno ng pagpapala ang lahat ng mga taong pinananahanan ng kabutihan sa kanilang puso. Punong-puno ng biyaya ang kanilang mga puso sapagkat sakdal, dalisay ang kanilang mga puso. At sabi sa ibang salin, sa ibang versikulo, with the abundance of thy heart, the mouth speak. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroroon ang iyong puso. At kung ang kayamanan mo ay ang isang bagay, makikita ito ng mundo at ang Diyos nababasa niya ang laman ng ating mga puso. Kaya si Diablo nga hindi niya nababasa ang laman ng ating puso. Subalit kapag tayo ay nagsalita na, kapag tayo ay nag-isip na, doon nababasa ni Diablo ang laman ng ating puso sapagkat siya'y tuso, sapagkat siya'y matalino. Kaya ang bawat sasabihin natin ay dapat maging pagpapala. Ang bawat sasabihin natin dapat maging biyaya at maging kalakasan ng lahat na makakadinig at makakakita. At huwag natin kalimutan na sa kabutihan ng ating mga puso, sa isang mabuting tao, palagi nating isama araw-araw, gabi, ang pananalangin sa ating mga anak, ang pananalangin sa ating may bahay, sa ating buong pamilya, sa ating mga magulang, kapatid, mga in-laws, sa ating kumpanya, sapagkat sila ang ating first environment, sila yung first kin, at higit sa lahat, ang ating trabaho ay source ng income ng ating buhay. Sila yung green pasture na pinagkatiwala ng Panginoon kat ay nilagay ng Panginoon sa isang lugar. Ito may pagpapala o hindi, pinagpapala man o hindi, inilagay tayo ng Diyos upang tayo ay kasangkapanin ng Panginoon na mag-release ng blessing, mag-release ng protection, mag-release ng guidance, at higit sa lahat, bantay tayo ng Panginoon. At ang bawat area na kinalalagyan natin, may purpose ang Panginoon. At kaya't ang puso natin, kapag alam natin na hindi na maganda, kapag ang puso natin ay hindi na maayos, lumuhod na tayo at manalangin at humingi ng sorry kung hindi naman natin maalala kung ano ang mga dahilan. Hingi natin sa Holy Spirit, sa Panginoon, anong reason bakit malungkot ako at dapat malungkot ba ako? Subalit minsan ang kasalanan ang dulot ng kalungkutan. Kaya kapag tayo nalulungkot, evaluate ourselves, humingi na tayo ng sorry at higit sa lahat, magpuri tayo sa Panginoon. So, to God be the glory and God bless sa lahat ng nakikinig. God bless po at maging pagpapala po tayo sa ating lahat. Lumakad po tayo ng may kabanalan, kababaang loob at higit sa lahat, i-exalt natin ang Panginoon sa ating mga buhay. I-exalt natin ang Diyos na siya ang may lalang ng ating buhay, siyang author at finisher ng ating buhay. Magpakababa po tayo, magmahalan, magkasundo at higit sa lahat, magkaisa for God's glory and for God's victory in our lives. To God be the glory. Amen.